5-1. Flush. Ayoko. Pakiusap, ibalik mo na ang pera ko. Ang perang natalo. Walang dahilan para ibalik. Kung ganun, pwede ba maglaro uli? May pera ka pa ba? Hindi ba't ang bahay at kotse, lahat ay natalo na? Mayroon akong pupuntahan para mangutang. Hindi ba't lahat ng kamag-anak mo, nalapitan mo na? Paano mo nalaman? Kung hindi, putulin mo na lang ang mga kamay ko at ibalik mo sa akin ang bahagi ng pera. Maglaro tayo ulit ng 2 beses. Dalhin niyo na siya. Asawa ko, Xiao Bao, bakit kayo nanito? Ayaw mong umalis dito. Kaya kailangan kong tawagin ang pamilya mo. Asawa ko. Ay, okay lang ako. Huwag kang lumapit. Asawa ko. Totoo bang natalo ka sa kanilang 800,000? Asawa ko. Ako ang may kasalanan sa'yo. Inanyayahan nila akong uminom. At bago ko namalayan, naubos na ang pera ko. Ako ang may kasalanan sa'yo at kay Xiao Bao. Bakit ka ganyan kahina? Hindi ko rin alam. Isang gabi lang, ang dami ko nang natalo. Hindi ba sabi mo ilang piso lang ang lalaruin mo? Sila ang nag-set up sa akin. Ako ang tanga. Patawad, patawad, patawad. Bakit hindi mo sabihin na ikaw ang adik sa sugal? Mukhang na-set up si Papa. Hindi ko akalain na ako, si Gao Jing, ang God of Gamblers, sa muling pagkabuhay ko ay makakaranas pa rin ganito. Sa nakaraang buhay ko, ako ang kinatatakutan sa buong mundo na walang talo, si Gao Jing, ang God of Gamblers. Ang aking mga kamay ay tinawag ng iba't ibang media sa ibang bansa na kamayong Diyos. Ako ang laging panalo sa mga laro ng baraha, ngunit alam ko rin ang lalim ng bangin nito. Isang hakbang lang, maari kang mapahamak ng tuluyan. Kung susugal ka sandali, talo ka habang buhay. Kapag nagising ka, huli na ang lahat para magsisi. Hindi pagsusugal ang panalo. Mukhang hindi simple ang lugar na ito. Ang grupong ito, naglakas loob na paglaruan ang aking ama. Hindi nila alam ang kanilang kinakalaban. Asawa ko, patawad. Hindi ako dapat nagsugal. Patawarin mo ako, please. Asawa ko, bakit hindi mo man lang naisip kami ni Xiao Bao? Mag-isip man lang? Asawa ko, kung hindi mo ako patatawarin, ako ay... Asawa ko. Asawa ko, ako ang may kasalanan sa'yo. Magkita na lang tayo sa kabilang buhay. Huwag. Aray. Kung mag-ingay kayo, sa labas kayo. Huwag ninyong dudumihan ang lugar ko. Asawa ko, dapat akong mamatay. Wala akong silbi. Asawa ko, kumalma ka. Asawa ko, nandito pa ako. At si Xiao Bao. Papa, pwede pang kitain ang pera. Ako ang nagkamali, Papa. Patawarin mo ako, Papa. Ayos lang, ayos lang. Kaya pa nating magsimulang muli. Impossible na. Natalo ko na ang lahat ng bagay. Ang kotse, ang bahay, lahat ay talo na. Wala na akong balikan. Hindi ako karapat dapat mabuhay. Asawa ko. Para sa akin at kay Xiao Bao, huwag ka nang magsalita ng ganyan kailanman. Sige na? Papa, laging talo sa sugal. Hindi ka na dapat magsugal. Ang galing ng kasabihang laging talo sa sugala. Ang ganda ng pagkakasabi. Mas matalino pa ang anak mo kaysa sayo. Gayon, ang tanging paraan ay gamitin ang galing para labanan ang sugal. Kung walang pera, huwag na kayong magtagal dito. Palabasin sila. Tara na. Papa, magpapatuloy tayo sa pagsusugal. Magpapatuloy tayo sa pagsusugal. Xiao Bao, ano bang kalokohan yan? Seth, kung may pera kayo, ituloy nyo lang. Ito ang pera ko sa bagong taon. May 100 piso sa loob. Sige, sige, sige. Ang pamilya nyo ay talagang nakakatuwa. Xiao Bao, patawarin mo si Papa. Huwag na tayong magsugal. Uwi na tayo, ha? Ayoko. Xiao Bao, kung ganyan ka pa rin, paluin ka na ni Mama. Mama, ikaw na ang maglaro sa halip ko. Xiao Bao, di ba? Ang kaunting pera mo, anong magagawa niyan? Hindi ka ba nangangahas? Asawa ko, patawad. Ako ang hindi naging magandang halimbawa. At naimpluwensyahan ko ng masama si Xiao Bao. Kung gusto niyong maglaro, sige. Lahat ng pumupunta rito ay panauhin. Para matigil na kayo agad. Umuwi na kayo. Papa, Mama, makinig kayo sa aking, bilisan nyo. Xiao Bao.
₱3 lang ang blind bet. Hindi naman kayo malulugi ng malaki kung maglalaro. May pera pa siguro ang pamilyang to o bisin na natin. Magdel na. Ang liit ng blind bet, pero kaya nitong ipatalo ang lahat ng ari-arian ni Papa. Ipatalo ang lahat ng ari-arian. Malalim ang tubig dito. Narinig niyo ba ang sinabi ng batang amo? Magdel na. Tayong dalawa, 3 set ng baraha. Ikaw muna ang pumiling isa. Mama, naalala mo pa ba ang sinabi ko sa'yo? Mama, ayos ka lang ba? Ayos lang si Mama. Bilisan mo, tumayo ka na at umalis. Natalo na ng asawa mo ang lahat. May nanggugulo sa loob. Bilisan mo. Mama, niloko si Papa. Ayos lang. Uwi na natin si Papa ngayon. Mama, mamaya, anuman ang gawin ko, kailangan mo akong tulungan para may balik natin ang pera. Dali, umalis na. Spielbaut. Mama, maniwala ka sa akin. Asawa ko. Sumusumpa ko, hindi na ako magsusugal uli. Umuwi na tayo. Ang walang kwentang lalaking yan. Kung magsasalita pa siya ng isa pang salita, itapon niyo siya palabas. Saij, Sister Chun-Ni. Ako. Bakit ka nakatunganga? Dalian mo, kumuha ka na ng baraha. Buti na lang, nadala ko ang aking supernatural na kakayahan mula sa nakaraang buhay. Ang aking X-ray vision ay kayang makita ang laki ng anumang baraha. Mama, pili mo yang baraha na yan. Paano niya nakuha? Nakuha niya ang pinakamalaking baraha. Swerte lang ba yon? Sige. Asawa ko, alam ko na talagang nagkamali ako. Uwi na tayo. Sige na, isang laro lang, tapos alis na tayo. Siege, sabi mo yan na. Isang laro lang. Isang laro lang talaga ah. Huwag kang mag-alala, Mama. Nandito naman ako. Para lang mawala ang ideya ni Xiaobao. Para hindi siya matuto ng masama paglaki niya. Ang natalo ni Papa, kailangan nating bawin sa lemes ang sugal. Halika na. Bilisan niyo na. Kumuha na kayo ng baraha. Bakit pa kayo nakikipaglaro sa kanila? May pakinabang pa ang tupa. Pautangin muna natin sila bago paalisin. Boss Gao, baka naman gusto niyo pang bumalik kasama ang pamilya niyo. Isang laro lang po ang lalaruin namin. Ang misis mo, gusto ka lang ipaghiganti. Huwag ka nang maging KJ. Ang anak pa ni Boss Gao, inilabas pa ang lahat ng pera niya sa bagong taon. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Kung anong klaseng magulang, ganoon din ang anak. Mama, paano ba laruin itong baraha? Hindi ko rin alam. Magkano ang taya niyo? Ang minimum bet, ₱3. Bling bet, 100. Bling bet, 100. Ay, hindi man lang marunong bumasa ng baraha. Ang batang to, maunong nang mag-blind bet. Ang bata pa, pero may lakas ng loob. Blind bet, diretso sa all-in. Xiaobao, hindi yata maganda yan. Ayos lang. Kapag natalo, pwede na tayong umalis. Sister Connie, magkano ang taya mo? Pasta ko. Anong nangyayari sa'yo? Ang pinakamalaking baraha sa mesa, napili ng batang yan. Obserbahan muna natin ng ilang laro. Para lang mang-akit. Magkano to? Nanalo kang ₱3. Yehey! Nanalo tayo. Nanalo tayo. Kuya Gao, gusto niyo pa bang maglaro? O kaya, umuwi ka na sa asawa mo at lumuhod para himinging tawad? Mama, elite. Siege na. Bigyan mo rin ako ng baraha. Ngayon, maglaro tayo ng bahay-bahayan. Saij, boss ba? Magaling. Ito na naman ang pinakamalaking baraha. Mag-all-in ako sa blind bet. Kapag natalo lang, matatapos na ang kaguluhang ito. Hindi kaya malaking baraha na to? Nagpapatuloy pa rin sa blind bet? Haha, nakita nyo ba? Ito na ang tunay na walang kakot ang bata. Sumasali ako. Ito, para sa pamilya nyo. Sumali na. Buksan na ang cards.
Congrats, Ate. Panalo ka na naman. Ah? Panalo ka, daan-daan pa. Ang liit ni ante. Tete, hindi pwede. Napakarami nang nawala mo kagabi. May kakaiba dito. Naiayamanin tayo. Xiao Bao, maraming pera ang natalo ni tatay kagabi. Hindi ito sapat para mabayaran. Tahimik ka. Hindi ito para sa'yo. Mahal. Kuya Gao, huwag magmadali. Maganda naman ang swerte ni Ete. Ne. Kung mananalo pa tayo, may babalik ba natin ang pera ni tatay? Mababay ba? Xiao Bao, huwag tayo maging mapagpanggap. Ang pagsusugal parang walang katapusang butas. Kahit magkano pa ang pera mo, lulunukin din nila. Isipin mo, ang pinaghirapan na pera ni Papa at Mama, bigla na lang nawala lahat. Nakakapanginayang. Asawa ko, kung gagawa pa ako ng ganitong katangahan, putulin mo na ang mga kamay ko. Wala kang karapatang magsalita dito. Mama, alam ko na po. Bilisan nyo na pong matalo para makauwi na tayo agad. Mama, pasensya na po talaga. Nandito ako, mahirap matalo. Ibigay na ang mga baraha. Ate, tingnan natin kung ikaw ba ay lagi na lang swerte. Blind bet. Blind bet, blind bet. Lahat blind bet. Lahat blind bet. Blind bet tayo dito. Huwag ka nang magulo. Mama, ang dami nating napanalunan. Mama, magiging mayaman na tayo. Ate, ang galing nyo naman talaga. 18 beses na kayong nanalo. Siguro swerte lang talaga. Pakisabi nga sa akin, magkano na ang napanalunan ko? Nanalo ka ng mahigit 7,000. Nanalo ka dahil sa dealer. Sadyang pain lang yan. Pinapanalo muna ang biktima ng kaunti, tapos kukontrolin ang laro para maubos ang pera natin. Hindi tama yan. Ang dami kong panalo pero 7,000 lang ang napanalunan ko. Paano ka natalo ng ganun kalaki? Paano ka natalo ng ganun kalaki? Hindi ko rin alam kung paano nangyari. Nang mainit na ang ulo ko, naubos lahat. Hindi rin yan posible. Sa simula, panaluin ako ng panalo. Akala ko swerte lang ako. Hindi ko inakala na kalaunan. Mahirap talagang alisin ang kasakiman. Laging panalo muna, tapos talo. Patawad, nagkamali ako. Huwag na tayong magkwentuhan ng personal. Kung maglalaro pa, ipamahagi na ang baraha. Sa round na to, blind bet ako. Ang galing at tapang mo, Ete. Alagang bilib ako sa'yo. Sa round na to, hindi na ako sasali. Swerte lang yan. Sandali, Ate. Paano kung maglaro tayo ng mas matindi? Ang blind bet ay 3 piso pa rin. Pero ang taya ay maaring walang limitasyon. Ano sa tingin mo? Gusto mo ba? Hindi, asawa ko. Naalala ko na. Ganyan din ako kagabi. Sobrang taas ng taya ko. Una, natalo ko ang kotse. Tapos ang bahay. Kuya Gao, hindi naman siguro kayo mga tanga, di ba? Anong ibig mong sabihin? Sa ganitong kaliit na taya, kahit manalo kayo ng 7 araw at 7 gabi, hindi nyo pa rin mababawi ang 800,000. Ay, sa ganito, hindi nga natin mababawi ang puhunan. Asawa ko, huwag kang makinig sa kanya. Huwag kang magtaas ng taya. Ang tuition ni Bao. Ang bayad sa operasyon ni tatay. Hindi ako sakim. Isa pa akong laro. Isa lang, mabawi lang ang 1 katlong pera, ayos na. Ay, pagod na rin ako. Kung ayaw nyo nang maglaro ng ganito, hindi na ako sasama. Hindi na rin ako maglalaro. Asawa ko, umuwi na tayo. Mama, maglaro pa tayo. Anong sabi mo? Kalokohan, alam mo ba ang sinasabi mo? Kung hindi tayo magpapatuloy, hindi na ako papasok sa eskwela. Tatakas ako sa bahay araw-araw. Ang liit pa, pero ang lakas na ng bisyo. Kuya Gao, ang inyong pamilya ay talagang puno ng mga henyo at matatalinong tao. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ano? Ayaw mo nang maglaro. Sinasabi ko lang na ang anak mo, mas magaling pa sa iyo. Ikaw. Subukan mong ulitin ang sinabi mo sa anak ko. Tama na, huwag na kayong mag-away. Xiao Bao, bakit mo ginawa yun? Mama, nakikita ko po ang gabaraha. Ano?
Maniniwala po kayo sa akin. Bawat baraha, transparent po sa paningin ko. Totoo ba ang sinasabi mo? Hindi mo niloloko si Mama? Totoo po, hindi po ako nagsisinungaling. Asawa ko, huwag kang tumaya. Kaya pa nating magsimulang muli. Huwag kang maingay. Ayoko munang kausapin ka ngayon. Asawa ko, Mama, tingnan niyo po doon. Magbubukas po ng 336 points. Bubuksan ba? Buksan. Buksan. 336. At ang baraha po natin ay 89K. Xiao Bao. Kaya pala ako nananalo. Dahil sa aking Xiao Bao. Mama, huwag po kayong matakot. Poprotektahan po kayo ni Xiao Bao at si Papa. Hoy, hoy. Anong nangyayari? Nagdadrama kayo rito. Tuloy na tayo. asawa ko, bakit ka pa magpapatuloy? Wala na tayong lahat. Halika, natatakot ba kayo? Nahuli na ang isda. Gusto niyo bang i-braised o i-steam? Bakit hindi? 3 putahe mula sa isang isda? Tapos na kayo. Tuloy na tayo sa susunod na laro. Dahil gusto ni ate na maglaro, ako na ang magsha-shuffle ng baraha sa round na ito. Bilisan mo, Saga, Tito Bulag, ikaw na ang mag-shuffle. mamaya. Makikita niyo ang mangyayari sa inyong pamilya. Sa duhen, pinagsama ang mga teknik sa pagsha-shuffle, pagdidel, at pagtatago ng baraha. Kaya niyang makuha ang gusto niyang baraha sa kanyang kamay. Kaya pa niyang itago ang baraha nang walang nakakapansin. Tapos na ang pagsha-shuffle. Hindi ko akalain na dito ko makikita ang ganitong klaseng teknik. Sayang, sa harap ko, para lang itong pagpapakitang gilas sa isang eksperto. Xiao Bao. Mama, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Tumaya na kayo. Hulihin na natin. Sa tingin ko, ang pamilyang ito, wala nang laman. Kahit maliit na buto, may laman pa rin. Lalamunin ko pati balat at buto. Mukhang hindi natin pwedeng palampasin ang dalawang ito. Noong nakaraang buhay ko, ang perang napanalunan ko sa sugal, ay ibinigay ko lahat sa kawanggawa. Dahil nakita ko ang napakaraming tao, na nawalan lahat, at mas malala pa. Nawasak ang kanilang pamilya. Salamat, boss. May namatay pangga. Ang mga manlolo kong ito na nag-set up ng laro, hindi sila nagsusugal. Naghahabi silang lambat. Barat laro, naghihintay sila sa kanilang biktima, na mahulog sa bitag. Asawa ko, umuwi na tayo. Asawa ko, Mukhang ateke na sila. 1,000. Ako rin, 1,000. Xiao Bao. Parang maliit ang baraha na ito. Sige, sundan mo. Naniniwala si Mama sa'yo. Ang barahang ito ay hinugasan ko. Hindi ka makakakuha ng malaking baraha. Susundan ko rin. Kung gayon, maglalagay ako ng isa pang 10,000. Susundan ko rin. Pero, 8 sa tingin ko, wala ka ng ganoong kalaking pera, di ba? Kulang na ang chips mo, di ba? Walang problema, pwede kang umutang. Ang asawa ko natalong 800,000 kagabi. Kaya utang akong 800,000. Pirmahan mo na. Tuloy tayo. Sige, 8. Kung ganoon ka katapang. Edi sige, sasabayan ka namin hanggang dulo. Ete, susunod ka ba sa taya? Lahat ng chips na to susundan ko. 800,000. Lahat yan all-in. Anong nangyayari? Ang laki ng taya, nababaliw na ba siya? Sa isang taya lang, nag-all-in ka na ng 800,000. Bakit? Bawal ba? Siyempre, pwede. Sinabi na kanina. Walang limitasyon sa taya. Pwede kang tumaya ng malaki. asawa ko, kumalma ka naman, please. Manahimik ka. Kailangan kong bawiin ang lahat ng natalo mo kagabi. Talagang magkapareho sila ng ugali. Magkamukha ang ugali. Nagyayabang na agad dahil lang nanalo ng kaunting pera. Asawa ko, delikado ang ginagawa mo. Gayon mo lang nalaman ang panganib?
Kung babalik ka pa sa ganitong lugar, huwag mo na akong tawaging asawa mo. Bitawan mo ako, Kuya Gao. Huwag mong sirain ang patakaran. Mga manloloko kayo. Wala kayong mga puso. Ete, sa larong ito, hindi pa naman sigurado na matatalo siya. Bakit ka nagmamadali? Siguradong mananalo sa. Asawa ko, dalhin mo na si Xiao Bao at umalis na kayo. Nasa mesa na ang taya. Huli na para umalis. Huwag na kayong magsayang laway. Susunod ba kayo o hindi? Sage, susunod. Dahil ganoon katapang si ate, kailangan nating sumunod. Kunin mo ang card ko. May 800,000 sa card na ito. Ito ang ipon ko sa loob ng maraming taon. Mama, huwag kang matakot. Nalulong ka na rin. Ang galing ko sa paghahalo ng baraha. 10 taon nang walang sablay. Hindi niya ako maloloko. Sa larong ito, hindi na ako susunod. Kayo na lang ang maglaro. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo kayang laruin ang halagang ito. Kuya Tianba. Alam ko kung kailan titigil. Sa round na to, sapat na ang presensya mo. Sig. Ipapakita ko na ang baraha ko. Straight. Woo, pinakamalaking straight pa. Siguradong talo na. Ang pamilyang yan, malamang mawawalan na ng lahat. Tapos na, ang laki ng baraha. Talagang dinaya niya ang sarili niya ng malaking baraha. Ate, ang dami mo nang napanalunan. Panalo naman ako ngayon, di ba? Hindi sa sinasabi ko, Ete. Sa round na to, masyado kang padalos-dalos. Hindi kayo aw. Mga manloloko kayo. Niloloko nyo ang pamilya namin. May karma kayo. Kuya Gao, hindi naman namin kayo pinilit na maglaro, di ba? Kusa kayong sumali, okay. Mga manduhugas kayo. Hindi kayo aw. Kuya Gao, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kundi, puputulin ko ang dila mo bago ka umalis dito. Bitawan nyo ako. Bitawan nyo ako. Anong gagawin natin? Mama, huwag kang matakot. Nandito ako. Sigurado ka ba? Ipakita mo na ang baraha. Ang liit ng baraha. Talong-talo na yan. Ipakita mo na. Ipakita mo na ang baraha. Ipakita mo na. Ipakita mo na. Mama, huwag kang matakot. Mananalo tayo. Siguradong mananalo tayo sa round na to. Talong-talo na kayo. Huwag kang maggangga. Asawa ko, Xiao Bao. Ako ang dahilan ng lahat ng ito. Mama, ipakita mo na ang baraha. Psych! Oras na para kumilos ako. Dapat niyo nang makita Ang aking husay sa na naghari sa buong mundo sa nakaraang buhay ko. Isang baraha ang magpapabagong lahat. Bilisan mo, ate, ipakita mo na ang baraha. Xiao Bao. Impossible. Trio. Nakakuha tayo ng trio. Grabe, ang swerte naman. Hindi ka panipaniwala. Sa tagal ko nang naglalaro, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Xiao Bao. Nanalo ba tayo? Impossible. Impossible. Ako mismo ang nag-ayos ng baraha na yan. Ang binigay ko sa kanya ay magkakaibang baraha. Paano naging trio yan? Apos na. Sa loob ng 10 taon, hindi pa ako natatalo. Pero ngayon, matatalo ako sa kamay ng babaeng to. Anong nangyayari? Nakakita ba tayo ng eksperto? Hindi dapat. Binabantayan ko siya buong oras. Hindi man lang gumalaw ang kamay niya. Nagpapanggap lang ba sila? Nagkukunwaring mahina? Asawa ko, tayo na. Huwag na tayong maglaro, okay? Hindi na ako magsusugal kailanman. Xiao Bao, umuwi na tayo. Teka, Anong gusto ninyong gawin? anong gagawin? Hindi tama ang trio mo, di ba? Nandaya ba ang babaeng to? Hindi halata.
Hindi ba kayo marunong matalo? Kung wala kayong problema, suriin ninyo ang baraha. Suriin ang baraha. Anong hinihintay ninyo? Suriin ang baraha. Eka, anong karapatan ninyong suriin ang baraha? Anong karapatan? Ang mga mata kong ito. Sa loob ng 10 taon, nakakita na ako ng daan-daang manloloko. Hindi halata Marunong din palang mandaya ang babaeng to. Kapag nagalit si Bostian, ang napanalunan nila kanina, ibalik nila pati tubo. May ebidensya ba kayo? Tama, nung nananalo kayo, bakit hindi nyo chine? Ang unfair naman. Kinakabahan lang kayo. Hindi lang kayo marunong matalo, di ba? Ano? Hindi ba pwedeng magkaroon kami ng magandang baraha? Mga kasama, sabihin nyo, hindi ba tama? Tama. Tama. Hindi siya marunong matalo. Hindi siya marunong matalo. Hindi ako marunong matalo. Kung malinis ang trio mo, puputulin ko ang kamay ko ngayon din. Kuya, huwag kang magpadala sa galit. Masanay pa akong humawak ng baraha kaysa sa babae. Ang trio niya, sigurado, daya yan. Sige, ikaw ang nagsabi niyan. Pero kung ang baraha na yan ay may daya nga. Kayong buong pamilya, ngayong gabi, lalabas kayo ng pintong ito ng pahiga. Mahal, huwag kang makipagpustahan sa kanya. Mama, huwag kang mag-alala. Tingnan. Buksan. Buksan. Dahil niloloko nyo ang mga tao. Babayaran nyo. Ang ginawa nyo mamaya. Buksan. Impossible. Hindi ito possible. Malinaw na. Boss ba, anong nangyayari dito? Impossible. Hindi ito pwedeng mangyari. Gago. Ikaw ba ang may gawa nito? Naku, boss ba? Hindi po. Hindi po ako maglalakas loob. Ibig sabihin ba, ang babaeng ito ay talagang napakaswerte? Nakakuha ng trio. Kaya pala, si Tian ba? Ay hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Sinuri mo na ang mga baraha. Hindi kami nandaya. Nakita ng lahat. Nakakainis. Umalis ka. Boss ba? Ayon sa patakaran, hindi ba dapat iwan mo ang kamay mo? Ay naku. Bakit ka naman ganyan kaseryoso? Kuya Gao, hindi ka na ba marunong magbiro? Ang nangyari ngayong gabi, ituring na lang natin itong isang pagkakamali. Kunin niyo na ang pera. Ano sa tingin mo? Kuya Gao, Kunin niyo na ang pera? Talaga bang makakaalis na kami? Siyempre naman. Mrs., nabawi na natin ang perang natalo. Uwi na tayo. Psych! Tapos na? Kung hindi pa sila umalis, matatalo sila hanggang sa wala na silang matira. Sina Tianba at Sister Connie, ang dalawang demonyo, mahigit 10 taon nang gumagala sa iba't ibang sugalan. Ang sinumang kumakalaban sa kanila, mapuputulan ng kamay o paa, o mas malala pa, mawawala na lang na parang bula. Sa loob ng maraming taon, si Tianba ang nagpapaliwanag, at si Connie ang nagbibigay ng pabor. Pero, wala nang nakakita sa mga taong nakatanggap ng pabor na nagpakita pa rito. anong ibig sabihin yan? Mrs., bilisan na natin, umalis na tayo. Tara, umuwi na tayo. Kuya Chan, pwede na po ba kaming umalis? Huwag muna kayong magmadali. Sabi ng gaba, hindi tayo basta-basta palalayain ng magayan. Aba, ang galing ng misis nyo ngayon Hindi yata tama kung hindi na kayo maglalaro uli. Ayoko na. Hindi pwede yan. Anong gagawin nyo? Mrs., isa pa. Kung hindi kayo maglalaro. Walang makakalabas dito.
Ayaw na po talaga namin. Ano? Nang manalo lang kayo, alis na kayo agad. Kuya, maawa na po kayo. Gusto lang po namin mabawi ang puhunan namin. Hindi pwede yan. Pakiusap, hayaan nyo na po kami. Itong natira, sa inyo na po yan. Hayaan nyo na po kaming umalis. Ang binawi po namin ay pinaghirapan namin. Kailangan pa pong pambayad sa tuition ng anak namin. Huwag kang magkunwari na kawawa dito. Saka, saan ka nakakita ng ganyang kabait na aw? Ito na po, sa inyo na lahat to. Ang matitira, hayaan nyo na po kaming umalis. Pwede na po ba? Kalahati lang ng puhunan ang binawi namin. Kuya Tian, pwede mo na sigurong ibaba ang kamay mo? Ayoko ng pera ninyo. Basta manalo lang kayo ulit sa akin. Pwede na kayong umalis anumang oras. Ang pamilyang ito ay sadyang sinuwerte lang. Sa galing ko sa larong ito, wala pang nakakaalis na may dalang pera. Ang mga taong ito ay walang hiya. Kahit manalo pa tayo ulit, hindi pa rin nila tayo papayagang umalis. Napag-isipan nyo na ba ng mabuti? Hindi ba ito labag sa patakaran ng laro? Kung hindi nyo kami papayagang umalis, ano ang pinagkaiba nyo sa mga bandido? Ibig bang sabihin, lahat ng nanalo ng pera ay hindi pwedeng umalis? Sa tingin nyo ba, may punto ako? Bastos na bata. Ano ang pinagsasabi mo? Xiao Bao, huwag ka nang magsalita. Okay lang, me. Maglaro tayo ulit ng isang round, para matalo sa ng buong puso. Isang buhay. Psych! Sasabayan ko kayo sa laro. Ang panalo natin kanina ay suwerte lang. Huwag ka nang makialam. Sig. Ang bilis mo talagang magdesisyon. Ete, hindi ka na nagkapaligoy-ligoy pa. Kuya Gao, wala ka pa namang asawa, ginang. Ang tapang mo ah. Magdala ng bagong baraha. Ginang. Sisimulan ko na ang paghalo ng baraha. Kaliwang kamay ang panakip, kanang kamay ang nagtatago ng baraha. Si Tian ba ay nahalo na ang barahang gusto niya? Gupitin ang baraha. Ang card return technique. Karaniwang galaw ng gaman lolo ko. Sa totoo lang, kahit gapitin, wala ring silbi. Ginang. Sisimulan ko na ang pagbigay ng baraha. Sanggayon, nakatakda na ang resulta. Try pala. Anong pakulo nitong taong to?
Asawa ko, sa Golden Flower, ang tatlong A ay ang pinakamataas na trio. Tatalunin ang lahat. Panalo tayo. Maliban kung may 2 tandang bawas, 3 tandang bawas 5 si Chanba. Pero napakaliit ng posibilidad na lumabas yan. Ang 2 tandang bawas 3 tandang bawas 5 ang tanging baraha na kayang talunin ang trio A. Ang baraha niya ay 2 tandang bawas 3 tandang bawas 5. Nang huli siyang isda. Kuya Chen, mag-alin na tayo sa round na to. Isang laro lang, panalo o talo. Sige, Kuya Gao, tunay na lalaki ka. Anong nangyayari kay Gaoshan? Ang bilis mo namang magbigay ng pera. May trio siya. Napagkasunduan natin, panalo man o kalo, kailangan mo kaming paalisin. Walang problema. Ako si Chanba, marunong tumanggap ng pagkatalo. Kuya Gao, ano kaya ang hawak ni Ete? Anong magandang baraha kaya yan? Mukhang kailangan ko nang batiin kayo ng maaga. Maliit lang to, maliit lang. Kuya Tian, ikaw na. Ang tapang naman ni Kuya Gao. Hindi ko naman pwedeng sirain ang saya. Susunod ako. Hindi man lang tiningnan ni boss ba ang baraha niya, sinundan agad lahat? Golden Flower to. Ang laro ay kung sino ang mas matapang. Dahil ang tapang ni Kuya Gao, sasabayan ko siya hanggang dulo. Lahat na kami ang tumaya. Kuya Tian, kulang pa yata yung chips mo. Sino nagsabing kulang ako? Mayroon pa akong 3 car wash shop. Lahat yan, itataya ko. Ganyan ka ba talaga kadesperado? Mie, hintayin mo akong manghuli. Teka, 3 car wash shop, ang kabuwang halaga ay 200,000 lang. Malayo pa yan sa sapat. Ano, tuloy pa ba kayo? Sino nagsabing hindi? Kung hindi nyo kaya, mag-fold na lang kayo. Itong si tatay talaga, pinapakot lang. Hindi man lang alam. Pamana pa sa ninuno, hindi bababa sa 100,000. Tito Bulag, sa Antique Market mo ba yan nakuha, binili ng pakyawan sa 300 piso? Hoy, bata. Anong pinagsasasabi mo? Mukhang hindi nga yan abot ng 300. Sino pa ang tatawa? Gugulpihin ko kayo. Kuya Tian, niloloko lang tayo ng peking bagay na yan. Tito Bulag, kung ganyan ka, uwi na lang kami. Kuya Tian, baka naman wala ka ng pera. Anong lakas ng loob? Nitong si Gaoshan. Nangahas pang hamunin si Chanba. Sigurado, maganda ang hawak na barahang asawa niya. Sino nagsabing wala akong pera? Sa probinsya namin, may bago pa akong bahay kasal. 500,000 ang halaga sa merkado. At ang aking personal na safe, marami ang perang napanalunan. Nandito lahat. Hindi bababa sa 100,000, siguro. Mukhang ang taong ito handa nang sumugal ng todo. Ano? Kwalipikado pa ba ako para magkatuloy sa mesa ng baraha? Maaari na ba tayong magkatuloy ngayon? Tiyong Bulag, ang matematika mo hindi kaya itinuro ng guro mo sa di ba? Wisit na bata, anong pinagsasabi mo? Kahit pagsama-samahin pa ang lahat ng pera, kulang pa rin yan. Tama ang bata. Kulang nga. Hindi naman siguro nagloloko si Tio, di ba? Huwag ka nang magsalita. Bata lang yan, walang alam. Boss ba? Mas masahol pa ang pagbibilang mo kaysa sa batang ito. Anong ibig mong sabihin? Huwag kang magkunwari. Pahiram nga ng pera. Kuya, anong sinasabi mo? Ikaw ang nagpumilit na makipaglaban kay Kuya Gao sa round na ito. Bakit ako pa ang sinisisi mo? Kalokohan. Kung hindi ka lang sakim, kailangan ko pa bang ubusin ang lahat ng ay-arian ko? Nagpapanggap ka pang inosente. Aray, kuya. Sinasaktan mo ako. Ang hawak ko ay pinakamataas na baraha. Siguradong panalo ito. Dobleng ibabalik ko sa iyo. Dobla? Paano tayo maghahati? 50-50. Hindi sapat. Gusto ko ng 60%. Sig. Walang problema, galingan mo. Nagkasundo na ba kayo? Gabi na rin. Ang anak ko may pasok pa bukas. Ay, ete, bakit ka nagmamadali? Pera lang naman ang pinag-usapan.
Ito at yung laundry shop na yon. Alam naman ng lahat. Maganda ang negosyo. Kumusta? Sapat na ba ito ngayon? Tita, kung pagsasamahin mo yan, hindi pa rin ganoon karami. Nangahas ka pang pagtawanan si Tio Bulag, hindi ka magaling sa matematika. Mas masahol ka pa sa kanya. Mayroon pa akong ilang ektaryanong lupa sa probinsya. Sapat na siguro ito? Sapat na, sapat na. Ang batang yan. Xiaobao, huwag kang magsalitan kung ano-ano. Mama, alam ko na. Ano, pwede na ba tayong magsimula? Mama, sabing guro ko, dapat may tiwala ang tao. Hindi pwedeng salita lang. Ang mga taong ito ay puro salita lang, wala silang kredibilidad. Napakadali lang. Papirmahin at palagyan ng thumbmark. Ayos na yan. Say, ang batang yan, marunong pang mag-iwan ng ebidensya. Ano naman ngayon? Imposibleng matalo ako. Kuya Tian, pakiusap, gumawa kayon kasulatan. Kailangan pa bang lagyan ng thumbmark? Ako rin. Bilisan nyo na, pirmahan nyo na. Anong nangyayari? Huwag kang mag-alala. Kapag nakuha ko ang pera, dodoblehin ko para sa'yo. Naitaya na nila ang lahat. Wala na rin tayong atrasan. Ang laban na ito'y buhay at kamatayan. Nagsisimula pa lang. Ang baraha ni Mama ay 3A. Ito ang pinakamataas na baraha sa Golden Flower. Ang baraha ni Tian ba ay 2 tandang bawas 3 tandang bawas 5. Ito ang tanging baraha na kayang talunin ang Trio A. Ang taong ito ay karapat-dapat na maging isang veteranong manloloko. Ginawa niyang perpekto ang laro. Sayang at nakatagpo ang isang eksperto sa pagbuwag ng laro. Paano? Nangahas kang mandaya at magplanong laro. Gayon, pagbabayaran mo ito. Masaya na ba kayo ngayon? AMM, pwede na tayong magsimula. Ladies first. Ikaw na ang unang magbukas ng baraha. Kailangan kong palitan ang baraha ni Mama kaagad. Kung hindi, tek na matatalo kami. Masyadong mahina. Hindi ko talaga mapapalitan ang baraha. Masyado talaga akong mahina. Hindi ko na kaya. Tapos na ba? Matatalo na ba tayo? Asawa ko, huwag kang magpanik. Buksan mo na ang baraha. Oras na para manghuli. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Sa wakas, makakawi na tayo. Grabe, ang babaeng ito, ang ganda ng swerte niya. 2 trio ng sunod-sunod. Ang posibilidad nito ay mas maliit pa kaysa sa pagpanalo ng jackpot. At ang galing mo. Apos na ang laban. Panahon na para singilin ang pamilyang ito. Tiyan ba, talo ka. Ang tumaya, dapat marunong kumanggap ng pagkatalo. Ang baraha kong ito ay trio. Ito ang pinakamataas na baraha. Pero bakit mo naman naisip na mahina ang baraha ko? Kahit pa straight flush ka, hindi mo matatalo ang trio na ito. O baka naman akala mo 235 ang hawak mo. Sino ang nakakaalam? Impossible. Baka nga nakuha ni Kuya Tian? Halos zero ang posibilidad ng 235. Nananaginip lang siya.
Matatalo ba talaga kaming gayon? Ang kapalaran ng pamilyang ito dahil sa akin. Xiao Bao. Anong nangyayari? Mama, patawad. Hindi gumana ang kapangyarihan ko. Ang barahang bulag na tiyo ay talagang 235. Ano? Pasensya na, mga ginoo. Ang baraha ko ay sadyang panalo sa trio. Ang baraha ko ay sadyang panalo sa trio. Kayo ang talo. Kayo, pamilya, huwag masyadong mayabang. May mas magaling pa sa inyo. Laging may mas magaling. Impossible. Kahit ilang beses pa nating ulitin, tiyak na talo kayo. Buti naman. Buti naman. Boss ba? Sa ganda ng mga baraha mo. Kaya palalakas loob mong itaya ang bahay at negosyo nyo. Kaya mo pinupush si Sister Chon ni Natumaya. Sobrang swerte talaga. Ni Boss Tian ngayon. Sandali lang. Hindi ito 2 tandang bawas 3 tandang bawas 5. Dalawa tandang bawas 3 kandang bawas 8 to. Ang 2 tandang bawas 3 kandang bawas 5 ko. Bakit naging 2 tandang bawas 3 kandang bawas 8? Anong nangyari? Paano to? Isang numero lang ang diferensya. Pinagpala ng langit ang pamilya Gao. Panalo! Ibig sabihin, napalitan ng baraha at napunta sa kanya. Hindi kailanman nawala ang aking kapangyarihan. Xiao Bao. Makakawi na talaga tayo sa pagkakataong ito. Panalo siya. Nanalo talaga siya. Bakit naging 2 tandang bawas 3 kandang bawas 8 to? Diyos ko po. Naniwala naman ako sa'yo. Pati ipon ko sa libing, naitaya ko na. Ibalik mo ang pera ko. Ibalik mo sa akin ang pera ko. Sa akin yan, ibalik mo. Ibalik mo. Ayan na. Ang babaeng yan, nandaya siya, pinalitan niya ang baraha ko. Ang babaeng yan, nandaya ang babaeng yan, inalitan niya ang baraha ko. Hindi ako. Huwag kang magbintang ng walang basehan. Ikaw ang naghalo ng baraha at ikaw din ang nagbigay. Hindi man lang nahawakan ng asawa ko ang baraha. Siya ba ang nag-quote ng baraha? Si Sister Chenrong. Maari din akong magpatotoo. Walang pagkakataong mahawakan ni Sister Kenrong ang baraha, lalong-lalo na ang mandaya. Impossible. Ako ang kumokontrol sa buong laro ng baraha. Imposibleng magkaroon ng pagbabago. Nakamali ba ako? Tito Bulag, kung may panalo, may talo. Hindi ba pwedeng manalo ang nanay ko? Tama. Kailangan din ng ebidensya sa paninira. Ebidensya. May ebidensya ako. Siyempre, may ebidensya ako. Gusto bang mandaya ni Boss Jan? Mabuti na lang at may batang ito. Bilang patunay, Ibalik mo ang pera ko. Ibalik mo ang pera ko. tama na. Impossible. Imposibleng matalo ako. Ginang, ngayon, sa inyo na lahat ang pera. Pera. Ang pera, pera ko yan. Ibalik nyo ang pera ko. Ang pera ko. Chan ba? Nandaya ka para makakuha ng pera. Huwag niyo siyang palisin. Ito ang lahat ng ebidensya. Pera ko yan lahat. Mama, medyo gutom na ako. Uwi na tayo. Salamat, Xiao Bao. Uwi na tayo. Ihahanda ni Mama ang masarap na pagkain para sa'yo. Tara, uwi na tayo. Lin Chanlong, Ginu. Nalaman na namin ang pagkakakilanlan ni Chenrong. Lin Chanlong, Ginu. Si Chenrong ay isa lamang ordinaryong may bahay. Regular ang kanyang pamumuhay at walang nakitang kakaiba sa kanyang kilos. Itong si Chenrong, malalim ang tinatago niya. Si Chanba at Sister Chonni ay mga bihasang mandadaya sa sugalan. Magaling silang magtulungan at mahusay ang kanilang mga panloloko. Hindi mabilang na sugarol ang nahulog sa kanilang patibong. Nawalan ng lahat at nawasak ang pamilya. Pero nagawa ni Chenrong na sirain ang laro.
Kaya niyang gawin ng walang bahid ng pagkakamali ang napakahusay na paglalaro ng baraha. Ang babaeng ito ay tiyak na mayroon ultimate skills of Chanmen. Ipagpatuloy ang mas malalim na investigasyon. Huwag palampasin ang anumang bakas. Opo, Apo, ang pagkatao ni Chenrong ay hindi ordinaryo. Malamang na siya ay ang huling disipulo ng God of Gamblers na si Gao Jin. Nagmana na matagal nang nawala sa mundo ng sugal na 12 ultimate skills of Chanmen. Dahil nagtatago siya ng malalim, pipilitin ko siyang ipakita ang kanyang tunay na kakayahan. Ha 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 ha! Master Jin, sa teritoryo ni Lin Chanlong, kamakailan ay mailumitaw na isang misteryosong babaeng eksperto. Nagtala siya ng pinakamataas na record ng panalo sa mga nakaraang taon. Kaya niyang manalo ng malaking pera kay Lin Tianlong. Sino siya? Chen Rong. Isang ordinaryong may bahay. Ito ang kanyang larawan na kinunan sa lugar. Ang babaeng ito ay mukhang walang kakaiba. Narinig ko na kahit gamit ang high-speed camera at pinabaga ng 10 beses, hindi pa rin makahanap ng anumang pagkakamali sa kanya. Ang kamay ng babaeng ito. Napakabilis, kayang dayain pati ang electronic eye. Grabe naman yan. Siya kaya. Master Jin, pinaghihinalaan namin. Siya ang matagal ninyong hinahanap ang tagapagmana ng 12 ultimate skills of Chanmen. Ano? Ang kasanayan ng hari ng mga manloloko, muling lumitaw. Kailangan nating sumunod sa pagkakataong ito. Ang ibig sabihin ni Master Jin ay, Tipunin ang lahat. Ihanda ang 7% na mabigat na regalo. Bukas ng umaga, sumama kayo sa akin. Pupuntahan natin ang God of Gamblers na ito. Opo, Master Jin. Naimbestigahan na ba ninyo ang impormasyon niya? Kagagaling lang ang balita mula sa Jinyutang. Ang pandaraya ni Chenrong ay napakagaling. Lahat ng CCTV ay nagpapakita na hindi siya nandaraya. Walang ni isang bakas ng pandaraya ang nakita. Maliban kung hawak niya ang 12 ultimate skills of Tianmen. Pero bago namatay ang master, wala siyang iniwang anumang lihim na sining. Aano napunta ang Tianmen skills sa isang hindi kilalang babae? Wala ng oras. Layuli, Narito po ako. sumama ka agad sa akin sa airport. Gusto kong personal na makilala kung sino siya. Masusunod, Master. Sa pagkakataong ito, kailangan kong mabilis na mahanap ang tao. Ang tagapagmana ng Tianmen ay nagpakita. Dapat natin siyang salubungin. Mrs., sa pagkakataong ito, talagang malaki ang napanalunan natin. Hindi lang natin nabawi ang interes. Pati ang ipon ni Tian ba ay napanalunan din natin. Gao Shen, gusto kong mangako ka na hinding-hindi ka na maglalarong sugal sa buhay mo. Mrs., huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng karanasang ito, na parang dumaan sa bingit ng kamatayan, naunawaan ko na, walang nananalo sa sugalan. Puro lang ito mga utang na hindi ka na makakawala. Salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi na ako nakalabas sa buhay na ito. Hindi ako. Ang panalo natin ngayong gabi ay dahil kay Huyo Bao. Ha? Siya ang nagbago ng barahan ni Tian Ba. Paano nangyari yon? Paano magkakaroon ng ganoong tao sa mundo? Magawa ang ganoong bagay? Talaga bang ganoon kagaling si Xiao Bao? Ngayong gabi tayo ang makalabas sa lugar na iyon. Hindi ba't yon ang pinakamagandang patunay? Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ang nangyari kanina, talagang kakaiba. Sandali. Baka ang huling barahan ni Tian Ba, talagang 2 tandang bawas at 2 tandang bawas 5. Walang samba sa sugalan. Talaga bang inisip mo ang swerte mo para makakuha ng trio A? Ang 3 A kanina. Gawa rin ni Xiao Bao. Impossible naman. Talagang si Xiao Bao ang nagligtas sa akin. Hindi ka nagkakamali. Si Xiao Bao nga. Papa. Ang dagat ng sugal ay walang hanggan, ang pagtalikod ay ang baybayin. Ang magatusong kamay ni Tian Ba at Kunni, parang mga-ahas na hindi nakikita, tahimik na lulupig sa biktima. Unti-unting ubusin ang pera, dangal ng biktima, pati na rin ang buong buhay. Halos. Ang pamilya namin ay dahil dito naging wasak at nawalan lahat baon sa utang. Sa likod ng bawat sugalan ay hindi mabilang na sirang pamilya at mga desperadong pagtangis. Mama, Papa, kamakailan lang, binaha ang syudad. Grabe ang baha. Gusto kong ibigay ang perang ito sa mga nangangailangan.
Sige, ikaw ang bahala. Gawin natin ang lahat ng ating makakaya para tulungan ang mga nangangailangan. Kawawang bata ko. Napakabata pa niya para mawalan ng... Tatay, Ete, kunin mo ito para sa kapatid mo, pambiling pagkain. Ito ay. Maliit na tulong mula sa amin. Hindi namin ito karapat-dapat. Ete, tanggapin mo na ito, ha? Para ito sa bata. halika. Bilisan mo. Salamat, kuya. Halika. Kain na tayo ng lugaw. Salamat, boss. Huwag kayong magmadali. Isa-isa lang. Mayroon para sa lahat. Huwag magmadali. Mayroon ang bawat isa. Heto ang sayo. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Kung kulang pa, meron pa dito. Salamat sa pagod mo, ma. Hindi ako pagod, anak. Xiaobao, malaki ka na. Marunong ka nang tumulong sa iba. Ang perang ito ay may bahid ng dugo at luha. Dapat itong ibigay para makatulong sa mga tunay na nangangailangan. Tama ka. Uwi na tayo. Igagawa ka ni mamang paborito mong sweet and sour ribs. Yehey! Ang galing ni mama. Mama! Nasaan si papa? Siya, ayon sa gusto mo, idinonete niya ang natitirang pera. Pero dapat nakabalik na siya, Hello? Ikaw si Kenrong, tama? Hawak ko ang asawa mo. Ano? Huwag kang mag-alala, ligtas pa siya sa ngayon. Pero, Mama! Baka kinidnap si papa. Asawa ko, tulong. Bilisan mo, iligtas mo ako. Ayoko pang mamatay. Asawa ko. kung gusto mong iligtas ang asawa mo, bukas ng umaga, pumunta ka sa Tianmen Mountain. Sumali ka sa Global Chanshan Tournament. Anong Tianshan Tournament? Wala akong alam sa ganyan. Hoy, hoy. Xiaobao, anong gagawin natin? Ang tatay mo, bakit nahuli ang tatay mo? Huwag kang matakot, Mama. Ang Tanshan Tournament ay isang beses lang sa 10 taon, isang top-level na laro ng baraha. Lahat ng uring ng tao mula sa mundo ng sugal ay darating dito. Mukhang tayo ay pinag-initan. Kung gayon, anong gagawin natin? Huwag kang matakot. Hindi nila kayang saktan si Papa. Mukhang gusto ng mga taong ito na ilabas ako. Mama, sabay tayong pumunta para iligtas si Papa. Naglakas loob silang saktan ang tatay ko? Pababayaran ko sa kanila ang kanilang utang na dugo. Tara na! Mama, ito na ang Tianmen Mountain. Sa tagal ko nang nabubuhay, hindi ko alam na may ganitong lugar pala. Ang Tianmen Mountain ay nakatago sa ulap. Deti itong lihim na lugar ng Gabadhist. Mahirap itong mahanap ng ordinaryong tao. Umakyat na tayo. Hindi gaanong nagbago dito. Mula nang umalis ako. Xiaobao, anong sinasabi mo? Wala po, Mama. Pasok na tayo at hanapin si Papa. Tara na. Ako na. Ang batang yan, ang astig. Ang Tianshan Tournament, ang baba na ng pamantayan. Pati bata, nakakasali na. Nandito na sila. Ang malakas ay walang kakulangan, kaya hindi matatalo. Chen Rong. Para sa isang walang kwentang lalaki, naglakas loob kang pumunta rito. Maami kang kahinaan, kaya hindi ka magiging God of Gamblers. Mama, nandito na si Papa. Xiaobao, ang papa mo. Hindi kaya may mangyari sa kanya? Paano natin siya ililigtas? Madali lang. Talunin lang natin lahat ng kalahok. Anong sabi mo? Talunin lahat ng kalahok?
Para lang pakawalan nila si Papa? Lahating kalahok? Paano naman mangyayari yan? Mama, nakalimutan mo na ba? Nakikita ko ang lahat ng bagay. Hinahanap niyo si Gao Shan. Alam mo kung nasaan ang asawa ko? Sumunod kayo sa akin, dalawa. Sir, dinala na ang tao. Lin Tanlong, ang may pinakamaraming pasugalan sa Timog Silangang Asya, ang Haring Sugal, sa pamamagitan ng panlilinlang, pandaraya at madugong paraan. Umakyat siya sa tuktok, tinapakan ang maraming bangkay. Siya nga ang gumagawa ng gulo. Dahil nandito na kayo. Ayon sa patakaran, simulan na natin ang laban. Bakit? Natatakot ka bang lumaban? Ngayon, kukunin ko ang 12 ultimate skills of Tianmen at gagawin itong akin. Sa akin. Mula nang mamatay ako, wala nang nagbabantay sa Tianmen Mountain. Ang Tianshan Tournament ay ginulo ng mga basura na ito. Napakagulo. Ang Tanshan Tournament ay talagang bumababa ang antas. Kahit aso, kayang tumahol ng ganyan. Anong sabi mo? Tito, huwag kang mag-assume na ikaw ang tinutukoy. Ikaw. Huyo Bao, pasensya na. Huwag niyo na pong patulan ang bata. Mama, hindi natin kailangang maging mabait sa masamang tao na yan. Bastos na bata. Boss, wala pa si Master Jin. Hihintayin ba natin siya? Hintayin siya? AMEA. Ibig sabihin ba, hindi na ikot ang Tianshan Tournament kung wala siya? Master Jin? Ibig sabihin ba niya, ang dati kong estudyante? Xiao Jin. Anong nangyayari? Sino ang dumating na mahalagang tao? Dumating na si Master Jin. Bakit nandito ang matandang ito? Bala ko sanang kunin ang 12 ultimate skills of Tianmen habang wala siya. Gayon, si Huiyao Jin, nasa edad 50 na rin. Naalala ko pa, bata pa lang siya noon. Master Jin, nandito na po kayo. Kayo po ba si MS Chenrong? Ako nga. Ibigay ninyo ang handa kong regalo kay MS Chen. Masusunod, Master Jin. Ang gintong barahan na ito, baka ito ang pirma ni Gao Jin, ang God of Gamblers, na isang limited edition. Anong biro yan? Ang ganitong klaseng kayamanan, matagal nang nasa museo yan. Binibining Chen. Ito ang orihinal na gawa na iniwan ng aking master. Binili ko ito sa malaking halaga sa isang subasta. Ngayon, ibibigay ko ito sa inyo. Itong Sai Onyao Jin. Naglakas loob na gamitin ang aking pirma. Para makunwaring nagbibigay ng regalo. Dugong Ling Shi. Gintong oasan ng buhangin. Mga shares ng Palace No. Ang mga regalong ito, lahat ay walang katumbas na halaga sa merkado. Ito ay munting regalo lamang. Mga bihirang kayamanan na mahirap hanapin sa buong mundo. Para lang ito sa magandang kinabukasan ni Binibining Chen. Maliit na tulong lang. Ito. Ang mga regalong ito ay napakamahal, hindi ko matatanggap. Tanggapin nyo na po. Tayo ay pamilya. Huwag na tayong magkahiyaan. Mama, maliit na regalo lang yan ni Huiyao Jin. Tanggapin mo na lang. Sige na nga. Sino kaya ang batang ito? Bakit parang pamilyar siya sa akin? Siya kaya. Parang sa ang aking master. Guro, masyadong mahalaga ang regalong ito. Hindi ko ito matatanggap. Maliit na bagay lang, yan mula sa akin, tanggapin mo na lang. Sige po. Ang batang ito ay may pambihirang kakayahan. Sa paglipas ng panahon, tiyak na magiging dakila siya. Maraming salamat po sa inyong magandang salita. Xiao Bao, batin mo sila agad. Huiyao Jin, matagal na tayong hindi nagkita. Bata. Ano ang tawag mo sa akin? Huiyao Jin, Ang lakas ng loob mong bastusin si Master Jin. AMEA. Ang batang yan, dapat matagal nang tinuruan ng leksyon.
Ano ba ang pinag-aawayan ninyo? Kung ano ang gusto niyang itawag kalayaan niya, yon. Opo. Parang nakakita ako ng multo ngayon sa mga mata ni Master Jin. Bakit may pagmamahal? Ang mag-inang ito, ano ba talaga ang kanilang pagkatao? Ito ay masyadong kakaiba. Lin, hindi ba't sinabi mo kanina na hahamunin mo ang nanay ko? Ako. Ngayong kumpleto na ang lahat, simulan na natin ang laro. Unang round, Sikbo. Simula na ang laro. Hahaha. Ako na ang panalo. Tunay kang hari. Napakagaling. O ano? Talunin kayo? Napakadali lang. Xiao Bao, nakuha ba niya ang pinakamataas na puntos? Huwag kang matakot, Mama. Sundin mo lang ang itinuro ko sa'yo kagabi. Anong pinagbubulungan ninyong dalawa diyan? Bilisan nyo na. Anong ginagawa niyo? Ang isang baguhan na tulad niya, nakasalipas sa paligsahan? Mukhang swerte lang ang babaeng ito. Hindi talaga siya ang tagapagmana ng 12 Ultimate Skills of Chanmen. Mga ginoo, sa tingin ninyo ba, kailangan pa bang ipagpatuloy ang laban na ito? Kapag nagsimula ang laro, walang tigil hanggang sa matapos. Nakakainip. Bakit ka pa nakatunganga diyan? Bilisan mo na, buksan mo na. Ayos. Hindi ka simple, Nahiya naman ako. Unang round, tabla ang magkabilang panig. Nagkukunwaring mahina si Chenrong. Ang galing niya, hindi siya talo kay Lin Qianlong. Ituloy. Sa round na ito, ang may pinakamababang puntos ang mananalo ng lahat. Kung susuko ka ngayon, maaari kong iwan ang inyong mga daliri. Ang lakas ng loob mo. Mukhang 6 na uno ang lalabas sa kanya. Ano ang alam mo? Ang 6 na dice na maging isa, yan ang lakas ni Haring Lin. 6 na dice. Paano niya mailalabas ang isang puntos? Ngayon, ipapakita ko sa inyong lahat ang isang pambihirang galing. Ano, ito ay isang haligi sa langit. Hahaha. Sa buong mundo, ang makapag-roll ng isang haligi sa langit ay mabibilang lang sa daliri. Hahaha. Kuya Lin, ang galing mo. Xiao Bao, matatalo ba tayo? Mama, hindi tayo matatalo. Lalong hindi tayo matatalo sa masamang taong ito. Alam ko na. Chenrong, natakot ka na ba agad? Lumuhod ka sa akin, baka sakaling bigyan ko kayong dalawa ng pagkakataong mabuhay. Manahimik ka. Mama, buksan mo na lang. Tapos na. Miss Chen, natapos mo na agad ang pag-alok. Ang ingay ng dis ay magulo, hindi magandang senyales. Chenrong, ang puntos ko na ang pinakamababa. Bakit ka pa nagmamadaling magpakahiya? Sumuko na lang kayo agad, at baka palayain pa kayo ni Kuya Long. AMEA. Talagang talo na ang babaeng yan. Kayo ang talo. Bata, ang lakas ng loob mo . Masamang tiyo ang baho ng bibig mo. Mama, buksan mo na. AMEA. Tingnan natin kung anong magagawa mo.
Ito ang foinets sa ulap. Ang galing ni Mama. Alam din pala niya yan. Hindi ordinaryo ang babaeng ito. Teka, paano mo nalaman ang galaw na yan? Ito ay isa sa mga ultimate skills ng King of Gamblers na si Gao Jin. Sino ang nagturo sa'yo? Magsalita ka. Marami pang alam ang mama ko. Hindi mo kailangang makialam. Ikaw naman, adik ka na ba sa pandaraya? Nandaraya. Anong ibig mong sabihin sa pandaraya? Bata, huwag kang magbintang. Alam mo sa sarili mo, bawat salitang sinasabi ko ay pawang katotohanan. Ang galaw ni Lin Tianlong ay walang kapintasan. Paano niya nalaman? Ang aura niya, parang ang aking master. Ano ang relasyon niya sa aking master? Siya kaya... Bata, anong gusto mong gawin? Buksan ninyo ang inyong magamata at tingnan ng mabuti. Ano ang gusto niyang gawin? At ano ngayon? Ano ba talaga ang gusto mong ipahiwating? Tingnan ninyo. Ang Mercury Disc, ang isang marangal na hali, ay naglagay ng tingga sa disc. Grave, paano niya nakita na may problema ang dis? Lin Tianlong, may ebidensya na. Amin ka ba sa kasalanan mo? Ako, May matibay na ebidensya, hindi ka pa rin amin? Ayon sa patakaran, ang nandaya sa kompetisyon, dapat maiwan ang kamay dito. May tao, dalhin ang itak dito. Opo. Teka lang. Narinig ko na sa underground casino ng Southwest, mayroong isang uri ng patakaran ng pagkuha ng dugo. Pipiliin mo ba ang pagkuha ng 2,000 ml ng dugo? Sundin pa rin ang mag-aalituntunin ng mundo at parusahan sa OpenSea? buwisit na bata. Ano ang pinagsasabi mo? Bata pa ang batang ito. Pero ang lakas ng loob, Mamatay ka man o hindi, alinman ang piliin ni Lin Tianlong. mamamatay siya ng malala. Pagkuha ng dugo, parusahan sa OpenSea. Aano nalaman ng isang ordinaryong estudyante ang mga bagay na ito? Huyo Jin Tao. May tao, Opo. hindi. Bakit ko siya susundin? Teka lang. Sino ang nagsabing akin ang dis na ito? Master Jin, ang disc na ito ay hindi nga kay Lin Tianlong. Kahit na ako ay pinagbintangan. Talagang nagkamali ako sa paggamit ng dis na ito. Panalo kayo sa round na ito. Sige, ayon sa patakaran. Ang maling paggamit ng disc ay paglabag din sa patakaran. Panalo si Chen Rong sa unang round. Ikalawang round, Mahjong. Mangyaring maghanda ang mga malalaro. Ikalawang round, Mahjong. Opisyal na nagsisimula ang laro. Umalis ka diyan, bata. Huwag kang manggulo. Ang taong ito, sangga ang numero 1 manloloko sa Southwest Asia. Nagsimula na sang mandaya mula pa sa paghalo ng baraha. Kahit anong halo, nasa kanya pa rin ang magagandang baraha. 13 Orpens. Big 4 wins. All on suit. Para sa ganitong uri ng walang hiya, kailangan nating lumaban ng harapan. Miss Chen, pakibuksan ang iyong baraha. Ang babaeng ito ay halatang baguhan. Siguradong talo siya ngayon. Buwisit na bata. Hindi ko kayo palalampasin. Nakakapagtaka, ang magagandang baraha na hinalo ko kanina. Bakit nawala lahat? Siya kaya ang may gawa nito? Mamaya, tulungan niyo ako. Suportahan niyo ako. Naintindihan, boss. Mama, ilabas mo na ang baraha. 4 of bamboos. Silangan.
Gang, Anong nangyayari? Naggang na naman siya? gang, Ano ba to? Magaganda ba talaga ang mga barahan niya? Hindi ako naniniwala na makakagang pa siya. Puting kabla. gang, Ulit? Hindi ako naniniwala sa malas. Ngayon, sigurado akong hindi ka na makakagang. Di ba? Pulang gitna. gang, Ulit? Anong nangyayari? Ang babaeng to, 3 bises nang naggang. Malulugi ako ngayon. Boss, kung ganito, hindi ito maganda. Hindi ito solusyon. Maghanda pa sa pagkatay ng baboy. Hindi natin siya pwedeng hayaang manalo sa round na to. Mama, ang gandang swerte mo. Magaling, magaling. Lintik, anong klaseng baraha ba ang nakukuha niya? Pansinin niyo, ang mama ko nakakuha ng baraha. Ano? Nakakuha na siya ng baraha? Pansinin niyo, ang mama ko nakakuha ng baraha. Ang daming matang nakatingin. Walang pagkakataon si Chen Rong na mandaya. Nanalo ba siya dahil sa swerte? Anim na tubo, tama? Kahit na ikaw ay may handa, nang panalo ako pa rin ang mananalo. Ako na. Naku! Pinalitan ni Lin Tanlong ang baraha ni mama. 6 na tubo. gang siyang kay Hue. Panalo! Impossible. Malinaw na pinalitan ko ang baraha. Mama, ang galing mo. Misteryoso at hindi mahulaan. Hindi mahulaan. Karapat dapat sa 12 ultimate skills of Chanmen. Binabati kita, Chen Rong, sa iyong pagkapanalo. Masamang tiyo, ang mesa ng sugal ay parang larangan digmaan. Sa maliliit na trick lang, hindi mo matatalo ang kalooban ng langit. Ang linyang iyan. Hindi ba't iyan ang madalas sabihin ng aking master? Bakit ang kanyang mga mata pinaparamdam sa akin ng takot? Huiyaojin, hindi mo pa rin ba sa nakikilala? Sino ba talaga siya? Hindi kaya ang nakakuha ng pamana ng master ay hindi si Chen Rong, kundi ang anak ni Chen Rong. Tapos na ang laban. 2 beses nang nanalo si Chen Rong at nakuha ang panalo ng may malaking kalamangan. Ayon sa patakaran ng laro, maaga itong magtatapos. Ang nanalo ay si Chen Rong. Ang galing ni mama. Ako, ang God of Gamblers. Natalo ng isang babae. Hindi ako papayag. Chen Rong, isa pa tayong laro. Kapag natalo, tanggapin. Huwag kang sumuway sa patakaran. Master Jin, siguradong nandaya ang babaeng yan. Nandaya. Kung walang ebidensya, ibig sabihin, galing niya yan. Chen Rong, isa pa. Hindi lang tayo maglalaban, kundi magdedesisyon din ng buhay at kamatayan. Ang mananalo, kukunin ang lahat. Ang matatalo, puputulin ang daliri. Lin Tanlong, kung gusto mong maglaro, kailangan mong itaya ang lahat. Xiao Bao. Mama, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Pwede ka naming samahan sa laro. Kung matalo ka, Puputulin ko ang daliri ko at ibibigay sa'yo. ayokong sirang daliri mo. Kung gayon, ano ang gusto mo? Napakasimple lang. Pakawalan mo muna ang tatay ko. Ang tatay mo? Walang problema. Mga tao, Bitawan niyo ako. Asawa ko. Sa wakas, dumating na kayo. Ang ako ko. Hindi na ako magsusugal kalanman. Sinira ko ang buhay ninyo ni Xiao Bao. naibalik na namin ang tao sa inyo. Ngayon, sabihin nyo na ang gusto nyo. Ano ang gusto nilang gawin? Masyadong madali para sa iyo ang putulin ang daliri. Kung matalo ka, gagayin kitang buhay na patay.
Ano? Pumapayag ka ba? Ikaw pa ang hindi nasisiyahan. Ang daliri ni Boss Long. Nagsasalita ka pa ng matatapang na salita. Wala kang takot mamatay. Manahimik ka. Xiaobao, huwag kang magsalitaan kung ano-ano. Mama, hindi ako. 2 maliit na panalo at akala mo hawak mo na ang buhay ko. Bata, hindi mo ba tinatanong kung sino ako? Kung sino ka, sasabihin sa iyo ng hari ng impyerno ang sagot. Ano ang sabi mo? Xiaobao. Xiaobao. Naghahanap kang gulo. Ayos lang po ba kayo? Umalis ka. Ayos lang ako. Magaling. Kakaiba, hindi naman madulas. Ah, nadulas lang pala si Tio. Mas mabuti pang tanggapin mo ang pagkatalo mo. Kung hindi, kapag natalo ka ulit, kami na ang bahala sa'yo. Ikaw na bata ka. Anong kaapatan mo na makipag-usap sa akin ng ganyan? Hindi siya karapat-dapat makipag-usap sa'yo. Paano kung ako? Master Jin, ito ay pribadong usapin namin. Lin Tianlong, kung natalo ka, aminin mo. Gusto mong makakuha ng libreng pera. Sa tingin mo ba madaling lokohin si MS Chen? Alam ko ang mga patakaran sa mundong ito. Pero itong batang ito, Mama, ayaw na yata maglarong masamang Tio. Umuwi na tayo para kumain. walang sinuman ang alis ngayon. Ang ikatlong round ay dapat magpatuloy. Hindi siya karapat-dapat magbigay ng utos. Kung gayon, ako ba ay karapat-dapat? Mama, say Kuya Tian po. Sino siya? Mama, sa po si Kuya Tian. Xiao Tian? Kuya, dumating ka. Kahapon, nakatanggap ako ng sulat. Ang sulat kamay ay kaparehong-kapareho ng sa master. Master. Sabi sa sulat, hanapin ko ang mga ebidensya laban kay Lin Tianlong. Sa Tianshan Tournament, parusahan siya. Inaghihinalaan kong ang liham na ito ay galing kay master. Ang sulat kamay, parehong pareho. Pati ang tono ng pananalita, pareho. Kuya, mayroon nga rito na kamukhang kamukha ni Master. Sino? Tingnan mo ang batang iyon. Saan galing ang batang ito? Siya ang anak ni Chen Rong. Chen Rong. Magkamukha. Ang tingin at aura, parehong-pareho. Kuya Tian, ang pinapahanda ko sa iyo, nahanda mo na ba? Bata, ikaw ang sumulat ng liham na ito. Kuya Tian, bakit naninigarilyo ka pa rin? Wala ako, walang nagbabantay sa iyo, hindi ba? Ayaw mo na bang baga mo? Master, ikaw nga talaga. Kapag nahuli pa kitang gumagawa ng masama, nandoon ang pinto, lumayas ka. Sa buong buhay ko, si Master lang ang tunay na nagmamalasakit sa akin. Master, alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi na ako magsusugal ulit. Guro, paano ka? Sige na, sige na. Mahaba ang kwento. Ang mahalagang gayon ay alisin muna natin ang tinik na si Lin Tianlong. Ang taong yan ay walang pakundangan. Kuya Tian, hanapin mo ang lahat ng ebidensya laban kay Lin Tianlong. Ako na ang bahala sa iba. Guro, Bilisan mo. naiintindihan ko, Guro. Lin Tianlong, pumayag ang nanay ko na ituloy ang ikatlong round. Bakit hindi ka na lang nakipagtulungan agad? Pero kung matalo ka, kailangan mong tanggapin ang parusa. Ang mga ginagawa ko, Lin Tianlong, ay alam ng langit at lupa. Sabihin mo nga, ano ang ipaparusa mo sa akin? Lin Tianlong. Sapat na ba ang mga ito para parusahan ka? Paano mo nakuha ang ledger na yan? Ito ay isang double entry ledger, hindi ba? Sech, pumapayag ako. Pero kung manalo ako, anong kapalit ang ibibigay ninyo? Sabi mo, Mula ngayon, ang Tianmen ay mapapasakamay na ng mga Lin, at ang mga kamay ng lahat ng naririto ay kailangang putulin ang isa? Ano ang sinabi mo? Ang mga kamay ng naririto, puputulin ang isa? Ano ang sinabi mo? Lin Tianlong, ako ang nagbigay ng kondisyon. Walang kinalaman ang iba. Ang kamay mo,
Hindi ko pa rin kailangan. Xiao Bao. Walang problema. Lin Qianlong. Sige, gawin natin ang sinabi mo. Sigurado ba kayo? Para sa batang ito, maglalaro kayo ng ganito kalaki? Kung matalo siya, mapapalitan ang may-ari ng Tianmen. Kung malaman ito ng inyong master, hindi nakakayanin ng takip ng kabaong niya. Ahahaha! Kung ikaw naman ang matalo, 2 kamay ang puputulin sa iyo. Kaya ko siyang talunin anumang oras. Huyo Jing, Etienne, wala kayong kinalaman dito. paano namang walang kinalaman? Ang problema ninyo, Master, ay problema rin namin. Kayo ang tagapagtatag ng 12 Ultimate Skills of Tianmen. Para sa mga ganitong klase ng basura, sobrang lakas na ang gagamitin. Siguradong talo siya sa akin. Apos na ba kayo magsalita? Pwede na ba tayong magsimula? Tara na. Huling round poker. Sa wakas, dumating na ang paborito kong laro ng baraha. Pagkatapos ng laban, ang buong Tianmen ay magiging akin, kay Lin Qianlong. Panalo ako sa round na ito. Ang round na ito ay gagamit ng Fight Said Amount Showdown System. Ang panimulang chicks ng bawat panig ay 5 milyong piso. Kapag naubos ang chicks ng isang panig, tapos na ang laro. Walang problema. Ngayon, pakisuri ng mga baraha ang magkabilang panig. Ang panuntunan sa pagsusuri ng baraha ay flexible pala. Kompleto ang kanilang yin-yang setup. Sa Tanshan tournament ko, naglakas loob pa rin gumamit ng ganitong panlilinlang. Itong si Lin Qianlong may alam talaga. Sige, dahil wala namang tutol, opisyal nang magsisimula ang laro. Ang minimum bet ay 100,000, walang limitasyon. Pakilagay ang inyong taya. 100,000. 1,000,000. 1 milyon. Ang kumpiyansa naman ng taong to. Ibigay na ang baraha. Tapos na ang laro. Ibigay na ang baraha. Tapos na ang laro. Mukhang. Handang-handa si Lin Qianlong. Kahit gaano pa siya kahanda, kalaban ang ating master, wala siyang laban. Ace of Hearts. Magandang simula. Ayos. Boss, tinakpan ng batang yan ang view. Wala akong makita. Chen Rong. Ang bagal mo namang tumingin ng baraha. Ang tagal mo. Ang liit ng baraha. Maliit man o malaki ang baraha, depende yan sa kung paano mo laruin. May matao na maganda ang baraha. Pero sinisira pa rin. Buisit na bata. Ace of Hearts, ikaw na. Chen Rong. Hindi pa huli para sumuko ka. 100,000. 500,000. Psych. King of Spades, ikaw na. 500,000. Mukhang kumpiyansa ka pa rin Susundan ko ng 500,000. Dagdag pa ng 500,000. Maganda ang pakiramdam ko ngayon. Diamond As na naman. Chen Rong. May isa ko. Baka siya. Mama, baka straight flush ang makuha natin? Bata ka. Alam mo ba kung ano ang straight flush? Diamond Ace, magkano? 1,000,000. Susundan ko. Nangahas ka pa ring sumunod? Hindi mo siguro iniisip na ikaw na nakakuha ka talaga ng straight flush. Ano? Sige, gusto ko ang taong matapang at hindi madaldal.
Hahaha. Tatlong ace. Chenrong, talo ka na. Sa tingin ko, hindi pa. Masamang tiyo, tingnan mo ng mabuti. Isang baraha na lang ang kulang sa mama ko para maging straight flush. Hulaan mo, ang huling spade S, nasa iyo ba? O nasa kamay ng mama ko? Siyempre nasa akin. Kailangan mong pag-isipan ng mabuti. Itutuloy mo pa ba? Huwag kang makunwari. Alam kong nasa akin ang baraha mo. Pagnanakaw ng baraha, oras na para tapusin ito. Huwag ka nang magsalita pa. All-in ako sa round na ito. All-in ako sa round na ito. Mama, susunod tayo. Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mo. Ano ang tinatawag na ultimate kill? Spede 4? Ito ba ang sinasabi mong ultimate kill card? Paano nangyari yan? Nasaan ang spade S ko? Saan ito napunta? Sabihin mo. Hinahanap mo ba ito? Impossible. Paano nangyari yan? Nagloloko ka. Tito, may ebidensya ka ba? Paninirang puri. Pero kailangan mong magbayad ng doble sa kips, ha? Ikaw ang may kagagawan nito. Lin Chenlong, kailangan mong tanggapin ang pagkatalo mo. Binabati kita, Chenrong, sa iyong pagkapanalo. Wow, asawa ko. Ang galing mo talaga. Lahat ito ay dahil kay Xiao Bao. Si Xiao Bao nga. Papa, huwag ka na pong magsusugal uli. Kapag umupo ka na sa lemes ng sugal at nagsimula na ang laro, hindi mo na kontrolado ang buhay mo. Alam ko. 10 beses kang susugal, 10 beses kang matatalo. Ang lamesa ng sugal ay isang walang hanggang hukay na lumalamon ng tao. Ang panalo ay aksidente. Ang talo ang kapalaran. May tao ba dyan? Opo. Guro, Ikulong si Lin Tianlong sa Enforcement Bureau sa pinakamataas na antas at asikasuhin sa ayon sa batas. Opo. Huwag po. Alam ko na ang pagkakamali ko. Tumahimik ka. Master Jin, pakiusap, patawarin mo ako. Palayain mo ako. Paulit-ulit kang gumagawa ng panloloko at nananakit ng tao. Ilang inosenteng pamilya ang nasira dahil sa iyo? Inosente ako. Sila mismo ang mahilig magsugal. Anong kinalaman ko doon? Nangangahas ka pang magdahilan. May matibay na ebidensya. Ayoko sa iyo, magpakatotoo ka na lang. mag-self-surrender ka na ngayon. Baka may pag-asa pa. Sige. Ngayon, tanggap ko na. Ama nga. Lahat ng panalo at talo ay hindi nagkataon lang. At lalong walang swerte. Noong nasa kasino pa lang, nahulog na kami sa disenyo ni Natian Ba at Sister Kunni na sunod-sunod na patibong. Kung wala ang tulong ni Xiao Bao, noong gabing yon, hindi talaga kami makakatakas. Mahal ko. Sumusumpa ako, hinding-hindi na ako magsusugal pa. Naniniwala ako sa'yo. Teka lang. Sabihin mo, Malinaw na napakahusay ng aking mga pandaraya. Bakit ako natalo sa kanya? Ang kanyang mga galaw ay karaniwan lang. Sa 3 laro, wala namang masyadong kahanga-hanga. natalo ka ng nanay ko. Iyan ang kanyang galing. Hindi ka ba naniniwala? Hindi ako naniniwala. Ang iyong mga pandaraya ay talagang walang kapintasan. Ngunit ang laman at dugo, lahat ay may kahinaan. Aw-aw kung pinag-aralan ang mga pandaraya. Ang aking mga pandaraya ay walang butas. Kung hindi dahil sa kanya, matagal na akong naging hari ng mga manloloko. Nagkakamali ka. Ang iyong kahinaan ay ang iyong kasakiman na hindi mo alam. Asakiman na hindi mo alam? Ibig sabihin, wala akong pinagkaiba sa ibang mga sugarol? Kahit na hari ka ng manloloko, hindi magbabago ang iyong esensya. Sa huli, matatalo ka pa rin sa sarili mong kasakiman. Ang batang ito, siya nga ang ating master. Hindi pa rin nagbabago. Bata, sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Huio Tian, Huio Jing, dalhin niyo sa. Masusunod, master. Ang dalawang kamay niya, putulin at ipakita sa lahat. Maawa ka! Maawa ka! Maawa ka! Master, ikaw nga. Master, aano ka napunta sa katawan ng batang ito? Sa nakaraang buhay, nanalo ako ng huling chip sa OpenSea. Nanalo ako ng huling chip sa OpenSea.
Kasabay nito, tumagos din ang bala sa aking puso. Alam namin ang lahat ng iyan. Nang magising ako, napunta ako sa katawan ng batang ito. Ganun pala. Isang sandaling ng pagsusugal habang buhay na pagsisisi. Pagkagising ng panaginip, huli na ang lahat. Sa pagkabuhay ko ulit, naintindihan ko na. Master, Huyaojin, Huyaotian, tandaan nyo, ang kasakiman ay magdudulot ng pagkawasak. Ang hindi pagsusugal ay ang tunay na panalo. Kung mabibigyan ako ng pagkakataon, hindi na ako lalagay sa barkong iyon. Master. alam na namin. Mahal, ano ba ang relasyon ni Xiao Bao sa mga boss na to? Bakit parang hindi ordinaryo ang samahan nila? Hindi ko rin alam, pero mula nang mahuli ka sa pagtaya, nagbago si Xiao Bao. Ako ang may kasalanan. Siguro natakot si Xiao Bao. Asawa ko. Nay, gutom na ako. Uwi na tayo. Mabuting bata, uwi na tayo. Huyaojin, Huyaotian, huwag na kayong sumama. Babalik ka pa ba, Master? Hindi na. Master, dapat madalas kang bumalik. Ang posisyon ng pinuno ng Tianmen ay laging nakalaan para sa iyo. Mebet. Kung nakatadhana, magkikita pa rin tayo. Alam, Master. Master, Bakit kayo nandito? Master, hindi mo ba kami tinatangga? Xiao Bao, sino yan? Papa, mga kaibigan ko po ang dumating. Nandito na kayo, bakit pa kayo nagdalan kung ano-ano? Halika, kumain na tayo. Ang mga kaibigan ni Xiao Bao, hindi talaga nahihiya. Ang sweet and sour ribs ko. Dapat nagtira kayo para sa akin. Magtitira kami. Kung hindi sapat, kukuha ako mula sa mangkok, ibibigay ko sa iyo. Sapat na ba? Ayos lang. Ngayon, sapat na sapat. Tara, toasteo. Tara, toast. Tara. Toast.